Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po naman ay ibabahagi ko po sa inyo ang ikatlong kwento ng pag-ibig. Ito po ay kwento ni Jessica at ni Edmar. Dear Joe, gusto ko ibahagi sa inyo ang aking nararamdaman tungkol sa aking kwentong pag-ibig. Kakaibang kwento ito kasi nung bata pa ako ay mayroong boyfriend ang aking kapatid. Ewan ko ba, nung pagkakataon na yun, kahit bata pa ako, hindi ko man sinasabi sa aking kapatid, ay crush ko na yung boyfriend niya. Ewan ko, basta masayang-masaya ako kapag nakikita ko yung boyfriend ni ate. Mas lalo akong excited kapag pumupunta siya sa bahay namin. Kaya lamang, dumating yung pagkakataon na nagkahiwalay si ate at yung kanyang boyfriend. Walang iba kundi si Edmar. Joe, yung pagkakataon na yun, suplado naman talaga si Kuya Edmar sa akin. Hindi niya ako pinapansin. Siyempre siguro dahil napakabata ko pa. Pero kapag tinatawag niya ako, hindi niya ginagamit ang pangalan ko. Sa halip, tinatawag niya ako na Ining. Napakalambing ni Edmar. Kaya ako naman, ang tawag ko naman sa kanya, Kuya. Kuya lang. Pero dumating yung punto na kailangan umalis ni Kuya Edmar. Dahil meron siyang isang gagawin sa kanyang buhay sa loob ng 2 taon. Wala kaming communication, pero sinubukan ko na makapag-email sa kanya. Dumating yung pagkakataon na nag-response siya sa aking mga messages. At doon nagsimula. Every week nagkakausap kami through email sa mga mensahe pinapadala niya sa akin. Masaya naman ako sa pagkakataon na yon. Kasi unang-una ay naramdaman ko hindi na siya suplado sa akin. Parang kaibigan lang. Kaya lang syempre, ang turing pa rin niya sa akin ay nakababatang kapatid. Pero okay na yun sa akin. Dahil unang-una ay at least may pagkakataon ako na si Kuya Edmar naging malapit sa akin. Natapos yung trabaho niya makalipas ng 2 taon. Bumalik siya. Nung pagkakataon na yon, nagyakag siya sa akin na pumunta kami sa bukid kasama ang mga kaibigan namin. Doon biniro kami ng mga kaibigan namin na ano kaya kung kayo maging kayo. Nagulat naman ako sa biro ng mga kaibigan ko, pero hindi ko sukat akalain na siseryosohin ito ni Kuya Edmar. Mabait si Kuya Edmar. Hindi siya mahirap mahalin. Hindi siya mahirap pakisamahan. Napakalambing niya na tao. At sa pagkakataon na yon, nasa tamang edad na ako. Handa nang umibig, handa nang buksan ang aking puso para sa tao na nais kong makasama. Walang iba kundi siya. At sa pagkakataon na yon, ay madalas kaming magkasama. Every time na nakakasama ko siya, wala akong lungkot na nararamdaman. Kahit pag may problema ako, pinasasaya niya ako. Kahit pag nagtatampo ako, lalambingin niya ako. Siyempre, sa konting lambing niya para sa akin, lumalambot ang puso ko at hindi agad nagagalit. At unti-unti ito na nawawala. Anuman ang galit na meron ako sa sarili ko. Joe, ano mo ba na nag-propose siya sa akin? Sabi niya ay magpapakasal na kami. Handa naman ako para tanggapin yun. Ngunit mahirap para sa akin sapagkat ayaw pumayag ng aking mga magulang. Nung nalaman ng tatay ko yung desisyon na magpapakasal ako, labis ang pagkagalit niya. Labis ang pagtatampo niya sa akin. Hindi siya umiimik sa akin at hindi niya ako talaga kinakausap. Kahit magkaharap kami sa hapagkainan. Joe, masakit para sa akin yung nararamdaman ko na ito na hindi ako pahintulutan ng aking ama na magpakasal sa taong minamahal ko. Mahirap para sa akin kung ano ba ang dapat kong gawin. Pero alam ko na nasa tamang edad na ako at handa na ako humarap para sa mga bagong buhay at bagong yugto ng aking buhay. Nais ko po ang inyong payo para sa bagay ko na ito. At maraming salamat po at hanggang dito na lamang.
Maraming salamat din sa pagpapadala mo ng mensahe sa amin, Jessica. Tunay na sa mga katulad mo na napakabata na nagsimula nagkaroon ng damdamin, parang yung bata ka pa lang na sa pagkakataon na yun, ay nagkaroon ka na kagad ng crush, nakakatuwa naman. Pero dapat mo na isipin na sa bawat pagkakataon at sa bawat panahon na dumarating sa atin, may takda na oras para sa mga desisyon na gusto natin mangyari sa buhay natin. Maaring ang iyong ama ay hindi lamang matanggap ito na kayo ay magpakasal kasi ang isip niya ay napakabata mo pa para humarap sa bagong yugto ng buhay mo, ang buhay mag-asawa. Sa oras din na ito na iyong nararamdaman na gusto mo talaga siyang makapiling, ikaw pa rin naman sa sarili mo ang makakapagsabi kung talaga ba na mahal mo na siya at handa ka na. Pero dapat mong tandaan, kapag ang isang tao ay nag-asawa, hindi ito katulad ng kanin na isusubo at kapag ito ay napaso dahil mainit, ito ay iduluwa. Hindi natin kailangan na sumuko pagkatapos ng mga bagay na gusto natin. Bagaman hindi pumapayag ang iyong magulang dahil sa iyong pagpapakasal sa iyong minamahal, tandaan mo may takdang panahon para sa inyong dalawa. Pero huwag kayong bumitaw. Patuloy ninyong palakasin ang relasyon ninyo. Patuloy kayong magmahalan at patuloy ninyong ipakita sa inyong mga magulang na handa kayo sa bagong yugto ng inyong buhay. Muli, maraming salamat sa oras at sa pagkakataon na may bahagi mo ang iyong ganito. Maraming salamat at magandang gabi.